Hi guys, good morning. Welcome back again to another video. Nga pala, yan, binubuksan ko yung bintana kasi mag-alas 5 na ng umaga dyan. Para pumasok yung hangin ba. Ang lamig kasi sa ganyang oras, malamig. Yung buhok ko, habulin na ako ng suklay. Nakakalimutan ko na minsan magsuklay. Tetso ipit na lang paggising sa umaga hanggang maghapon. Diyos ko po. Nga pala, mga bata dyan kumakain ng almusal kasi maaga yung pasok nila. Si GP nakahubad, palagi na lang naghuhubad, sobrang naiinitan daw siya. Ayaw pa niyang kumain kasi maaga pa daw, mamaya-maya na lang daw konti. Ito kasing tatlo, maaga tong umalis lagi. Si GP, 7, umalis ng umaga. Itong tatlo, 6:30 ang alis niyan. Ayaw nilang malate. Kaya yan, nauna silang kumain. Narinig niya ako, kaya yan, kakain na lang daw siya para hindi siya malate. Sabi ko kasi, kaya ka laging nalilate kasi ang tagal mong kumilos. Nilabas ko yung maliit na electric fan kasi kawawa mga bata, sobrang init. 5 AM pa lang, sobrang init na. Kaya naawa ko sa mga bata. Lagyan ko sila ng electric fan. Nagising pala si Bunsoy dyan, nagpapakarga, nagpapabebe. Ayan. Pagka gising niya yan, hinahanap agad ako, tapos ang papabuhat yan. Ganyan yung routine namin dalawa ni Yana every morning. Pagkagising niya yan, hahanapin ako, tapos magpapakarga. Tapos matutulog yan ulit. Tapos ibabalik ko sa higaan, tsaka ako makakilos ulit. Tutulog yan siya ulit dyan. Magigising yan ulit mamaya, mga alas 10 na ng umaga. Ganyan araw-araw routine niya. Ang ulam pala mga bata guys, corned beef, nilagyan ko ng itlog. Yan yung ulam ng almusal. Kanina pa yan, hindi pa tapos sila kumain. Pag sa umaga, may pa yan eh. Pa yan sila, parang mga lutang pa yan. Inaantok pa. Natutulala pa yan habang kumakain. Pinapatulog ko ulit siya na dyan para makakilos ako, mapagugas ang pinggan, mapagwalis-walis, makapagtupi ng damit. Ay, buhay nanay, ganun talaga. Kailangan nating gampanan ang pagiging nanay natin, ulirang nanay. Lavarn! Sabi ko sa kanila dyan, mag-hi kayo sa vlog para magising kasi parang natutulala habang kumakain. Dito pala kami ni Yana natutulog dalawa sa baba. Sobrang init kasi sa taas, di ko kaya. Kaya dito kami naglalatag ng higaan. Tulog na kasi si Yana, kaya ibabalik ko na siya dyan sa higaan na. Napansin ko yung center table namin. Ang dumi. Sabi ko, dumi naman. Kaya chinek ko, akala ko alikabok. Yung pala, talagang nakadikit yung, ewan ko kung ano yan. Ipaparipin ko na lang yan ng chocolate brown para kumintab ulit. Si ate, nagpa-plancha ng uniform dyan. Kasi nakalimutan ko magplancha kagabi. Sa sobrang busy ko, dami kong ginawa, kaya hindi ako nakapagplancha. Yan si Yana, borlog na. Sarap ng tulog ni Yana Belsana all. Inuna muna ni ate planchahin yung mga uniform ng mga pinsan niya. Kasi tapos nang naligo. Ayan, thank you ate sa pagplancha. Mabait naman yung anak kong yan. Lagi niya ako tinutulungan kapag sobrang busy ko na. Yung mga hindi ko nagagawa, siya na yung gumagawa. Kasi hindi ko naman kaya talaga lahat minsan. Sobrang pagod na rin ako. Kaya nakikiusap ako sa kanya na ate, baka pwedeng ikaw mamlansya. Kaya yan, pinlansyan yung mga uniform. Sabi ko, isuot na nila yung short na uniform para polo na lang na white yung isusuot nila pag natapos lang mag-toothbrush. Tapos lang nila dyan kumain. Tapos naligo. Tapos ayan, toothbrush. Dito, kakatapos lang ni Saidin maligo, nagsuot na rin siya ng uniform kasi mga oras na yun, alas 8 na ng umaga dyan. Darating yung service niya, mga 8:45. Ang bagal kumain yan. Matagal matapos kumain, kaya yan, tinutulungan ko na, sinusubuan ko na. Para bago dumating yung service niya, tapos na siyang kumain, pag-ready na siya. Kasi minsan, nandyan na yung service, hindi pa siya tapos kumain. Kaya minsan, tinutulungan ko na lang din subuan para mabusog siya. Baka kasi gugutumin siya dun sa school kasi kunti lang nakain niya. Kaya para maubos din yung pagkain niya, kaya tinutulungan ko, sinusubuan ko siya. Sabi niya sa akin, iharap ko daw yung camera sa kanya para makita daw siya ng mama niya na habang kumakain. Sabi ko, nako, na makikita ka ng nanay mo niya, sinusubuan ka. Big boy ka na daw, hindi ka na daw dapat nagpasubo, sabi ng nanay mo. Ayan.
Parang naduduwal pa. Pauwi na kasi yung mga bata kasi mag-ano na dyan, mag-alas 12 na ng tanghali dyan. Kaya bumili na ako ng ulam. Hindi ako nakapagluto ng ulam kaya umorder na lang muna ako. Ayan, 2 giniling. Tapos sinigang, 2 sinigang din order. Tagda-2 ang binili ko. Ayan yung ulam ng mga bata ngayong tanghalian. Tapos may tira pang kanin kayo ng umaga. Hindi na ako nagsaing. Nga pala, naglalaba nga pala ako dyan. Multitasking na tayo. Ang dami kong nilabhan. Once a week kasi ako naglalaba. Kung napapansin nyo, ang daming basahan dyan sa may pader. Wala na kasi mapagsampayan. At dyan kasi na side na yan, mainit. Kaya dyan ko pinagahang yung mga basahan na yan. Tapos Yana, habang nasa loob ako, kaya pala nawawala. Andyan pala sa palanggana, nagtampisaw. Nagbabanlaw ako. Hindi pa ako tapos magbanlaw ng mga decolor. Ayan siya, lumublob siya dyan sa palangganang pinagbanlawan ko ng decolor. Pasaway na bata. Sobrang init. Kaya yun, lumublob sa palanggana. Ayan yung mga natapos ko guys. Nakahang na dyan. Mga puti at mga decolor. Tapos may mga decolor din dyan sa palanggana, hindi pa yan nabanlawan. Pabanlawan ko pa yan para maisampay ko na. Wala na palang hanger, naubusan ng hanger. Sobrang dami kong nilabhan. Ala si Yana, enjoy na enjoy habang nag-ano dyan sa tubig. Ay nako Yana, epekto ng sobrang init. Naglublob sa tubig yung batang makulit. Nandito na kasi yung mga bata. Katapos sila nang kumain dyan. Habang kumakain sila, naligo din ako. Sobrang init Tapos, nagpatulong na rin ako sa kanila sampay ng mga decolor. Kasi nabanlawan ko na yan. Sobrang pagod na kasi ako. Sobrang sakit ng katawan ko. Kaya sabi ko, tulungan nyo ako magsampay para matapos na yung mga damit na matutuyo na ba, sabi ko. Kaya yan, tinulungan nila akong 2. Si Saiden kasi dyan, natulog at saka si Sian naantok Kaya si Sander at saka si ate na lang pinatulong ko kasi ayaw matulog Si Yana, kanina pa yan dyan. Ayaw pang umahon. Bili na kayo ng jukay-jukay. Nagmisto lang ko kayo kaya na yung garage namin. Sa sobrang daming nilalabhan Gising na pala si Saiden dyan. Nakita niya yung kuya niya at si Yana na dyan sa palanggana. Naiinggit. Kaya nagpaalam sa akin na pwede ba daw siyang maligo din. Nako! Good luck na lang sa palanggana. Sana hindi mabasag. Yan na lang yung natitira kong palanggana, 2 na matitibay. Kasi puro basag na yung iba. Meron palang naglalako ng isda dyan. Kaya bumili ako tag 1 kilo. Pang ulam namin sa hapunan. At saka sa sunod na araw ba. Wala na kami pang ulam-ulam. Kaya ayan, bumili ako 2 klaseng isda. Sabi ko, pakilinisan kasi nga hindi ako ganun karunong maglinis ng isda. Hindi daw pwede, pinagbawalan daw sila ng security guard. Kasi yung mga kaliskis kasi magkakalat sa kalsada at mga ngamoy isda, kaya pinagbawalan sila maglinis ng isda. No choice, ako maglilinis niyan. Ayan palang binili ko, flying kiss tuloy. Flying fish, 1 kilo. Kalimutan ko magkano kilo niyan. Tapos, yung 1 klaseng isda, ang tawag dyan? Tambakol, parang ganun. So, ayan na nga yung 3 bata. Sumi ako dyan kasi iniisip ko baka mabasag yung palanggana ko. Basta yan, natuwang-tuwa pa. Yun, inipitan ako ni ate ng buhok dyan kasi ang gulo-gulo. Baka kasi ng isda. Ang lansa kasi ng kamay ko kaya si ate nag-ipit. Tinanggalan ko ng mga yung isda dyan. Kaliskis, tapos puputulin ko ng 2 putol para maliliit ng mga bata kasi ang kakain. Hindi nila mauubos pag buo. Kaya pinaputol ko. Ang iba dyan, lalagay ko sa freezer para meron kami pang ulam-ulam. Tapos, ang iba, gagawin kong paksiw para meron kami ulam mamayang hapunan. Ayan. Mga makukulit Sumasayaw-sayaw pa si Yana. Tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Yan. Asikaso na pala ako ng parahapunan namin dyan. Nagsaing na ako. Tapos, ito na yung flying fish. Pinaksiw ko. Ayan. Paluto na siya.
Dinikdikan ko ng maraming luya para mawala yung lansa. Tapos maraming suka. Tapos lagyan ko ng sili green, sibuyas, bawang, tapos paminta. Ayan yung ulam namin sa hapunan. Ayan si Yana, gustong bumili ng orange juice. Kaya binigyan ko 100, sabi ko, sige bumili ka. Tapos sasamahan daw siya ng dalawa niyang pinsan. Ang oras dyan guys, mga 10:30 PM na. Meron pa kasing bukas sa tindahan dito sa amin na mga ganong oras. Tsaka safe naman dito sa subdivision namin. Kaya okay lang. Tsaka siya na marunong na rin bumili. Pero hindi pa rin ako kampante dyan. Sinundan ko pa rin sila. Kasi baka kasi may aso. Delikado. Sabi ko kaya na dyan niya, bilhan mo rin ako ng Coke, yung mismo. Ang mismo na pinabili ko, naging 1.5. Ay, naka. Siya na lang mag-isa. Saan na kayong dalawa? Ang dami kasing aso dito sa amin. Lahat ata ng homeowners may mga aso. Oo. Ayan, hindi mo maiwasan na baka makawala ba. Tapos makagat yung mga bata, kaya sinundan ko. Yun, tuwang-tuwa sila kasi binilan ko sila dyan ng lollipop. Tag-iisa sila. Ayun, kaligayahan ng mga bata. Masaya na sila sa ganyan. Naabutan na kami ng robing. Ayun, yung security guard nagro-robing na. Gabi-gabi kasi yan sila naikot sa subdivision eh. Tapos bawat street, pinipicturean nila. Nga pala guys, mag-aalas 11 na ng gabi. End ko na dito ang vlog. Thank you guys so much for watching. We'll see you again on my next one. Bye!